Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Maaanghang at tagos sa buto ang mga binitawang salita ni Senator Judge Alan Peter Cayetano laban sa kapwa senador na si Senator Erwin Tulfo. Tila lubha nga itong nasakta nang nasabihan ito ni Cayetano na mahirap makipagtalo lalo na sa mga taong walang alam sa batas. Binatikos ni Senator Judge Erwin Tulfo ang tinawag niyang credentialism sa gitna ng pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan tila nababaliwala nga umano ang opinyon ng mga mambabatas na walang formal na pinag-aralan sa batas. Sa isang panayam, sinabi ni Erwin Tulfo na nakaramdam siya ng pagkadismaya sa umano'y pagpapakita ng ilang mga abogado at kapwa senator judges ng kawalan ng interes sa pananaw ng mga non-lawyer senators. Lumabas ang mga pahayag na ito ni Tulfo habang patuloy ang palitan ng mga legal na argumento sa loob ng impeachment court. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH. Pahayag ni Senator Erwin Tulfo, may matindi siyang akusasyon laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Title, nag-iba na ang takbo ng isip ni Senator Alan. Senator Erwin Tulfo took a direct jab at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, suggesting that the latter's behavior has changed since he lost the Senate presidency. Mukhang, ito ang sabi ni Tulfo, mukhang may diferensya na sa pag-iisip. I think he started this actuation noong mapatalsik siya as Senate President. Nag-iba na ang takbo ng pag-iisip ni Senator Alan. Tingnan mo, pati postura niya hindi na nag-aahit. Yung mga pananalita niya parang out of the blue. Biglang mag-i-snap na lang ng ganon. Baka nagkaroon ng nervous breakdown nung natanggal siya. Wow naman! Ang galing! So, parang, anong tawag mo dyan? Parang psychiatrist na siya. May kakayahan ba si Senator Erwin Tulfo na ba mag-declare na ang isang tao ay may diferensya sa pag-iisip? But anyway, opinion niya lang siguro ito, ano? Para maging tunay, dapat, to me, ang isang psychiatrist lang ang makapagsasabi na ang isang tao ay may diferensya na sa pag-iisip or nagkaroon ng nervous breakdown. Yan ang sa akin. Kaya, ito, opinion niya lang ito. Bahala tayo. Bahala ang taong bayan kung maniniwala ang taong bayan sa sinasabi ni Erwin Tulfo. Ito, tignan natin ang nag-react, ano? 488. Pagkapopost pa lang kasi, kaya kakonti pa lang, few minutes pa lang. 488 ang nag-react. 326 ang tumatawa. 75 ang galit. 81 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 90% ang hindi naniniwala dito kay Senator Erwin Tulfo. Basa tayo sa mga comments. Kababayan, na iba kasi hindi sumusunod sa amo nilang banga. Correct. Kung ako inyong tatanungin, matinong-matino si Senator Alan Peter Cayetano lumalaban. Isa siya sa mga leaders natin na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa bansa at may talino. Kaya, tingnan natin yung resulta ng survey. Yung Pulse Asia Senatorial Survey. Kung ang perception ng taong bayan, kung tama itong sinasabi ni Erwin Tulfo, na nagne-nervous breakdown, iba ng isip niya,
mag-reflect yan sa survey. So kung totoo na iba na ang kilos, pag-iisip, iba na ang ginagawa, iba na ang salita ni Senator Alan Peter Cayetano, sana doon sa survey, senatorial survey, excuse me, ay hindi siya papasok sa Magic 12. Number 4 ata. Sino bang ang nangunguna? Padilla. Pumapangalawa, Soto. Vico Soto. Pangatlo, Rafi Tulfo. Pang-apat, Alan Peter Cayetano. Mataas ang kanyang rating. So to me, itong mataas na rating ni Senator Alan Peter Cayetano sa senatorial survey is an indication na he is doing right. Oh, tingnan mo. Itong mga kakampi nila sa majority. Example, si Escudero at saka si Ejercito. Bagsak. Hindi pumasok sa Magic 12. Mabuti pa itong si Jingo Estrada. Pasok siya. I think 6 na Duterte allies ang nakapasok sa Magic 12. Padilla, Alan Peter Cayetano, Legarda, Mark Villar, Jingo Estrada, and Willie Rebillami. 6! Kalahati, mga Duterte allies na pumasok sa Magic 12. Tapos sasabihin nyo may sira sa pag-iisip. Well, ganyan kasi tayo kung minsan may blind spot ang tawag yan Nakikita mo lang, okay ka. Kailangan hindi mo nakikita yung diferensya sa iyo, blind spot. Kaya kailangan natin ng critic. Nagpapasalamat ako sa aking mga critic. Ang aking critic ay ang aking wife. Noong una, kung i-criticize ako ng aking wife, nagagalit ako, mag-aaway kami. Later on, na-realize ko, tama pala. Tama ang mga nasasabi ng wife ko. Kasi, hindi ko nakikita yung mga maling ginagawa ko. Kaya sabi niya, ng wife ko, sinong magsasabi sa iyo? Kung ano yung maling ginagawa mo, yung mga sundalo mo? You mean, may tapang ang mga yon, nasasabihan ka sa maling ginagawa mo? Hindi nila kayang gawin yun. Ako lang ang may kaya. Kaya pasalamat ako sa aking wife. Kaya ang tawag ko sa aking wife is Commander. At least nalalaman ko ano yung depekto ko kasi nakikita ng aking wife. Si Senator Erwin Tulfo, tingin niya sa sarili niya, okay siya. Pabayaan na lang natin. Basta, mabuhay ka. Senator Alan Peter Cayetano, ituloy mo lang ang laban. Huwag kayong patatakot. Kahit uubusin nila kayo dyan sa Senado, may hangganan din sila. Malapit na po ang 2028. Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain
your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandun sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ng kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-anong sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senate Senator Judge President. Erwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. The remarks of the gentleman are noted. Earlier, Senator Judge Alan asked to be recognized. Are you yielding in favor of Senator Judge Padilla? And thereafter, Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Thank you, Padilla, Mr. before the Presiding chair Officer. makes a ruling on the matter. Yes, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you. I'm You happy. may proceed, sir. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant.
So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard, and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, gumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa Salian, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang Salian, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo, so I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed and kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to dahil nga, hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. His remarks are noted. Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Padilla, thereafter, the presiding officer shall make a ruling. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Yeah, thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. We will act on it at the proper time, Your Honor. Thank you. Your remarks are noted. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, aming tagapamahalang hukom. Ito pong kasuotan natin sa mga oras na ito, hindi lamang po ito nire-represent ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Ang nire-represent po nito ay ating karapatan bilang mga Pilipino at unang-una na ang due process. Ito po yun ang ibig sabihin. Kaya ikaw ay pangalawang Pangulo, ikaw ang Pangulo, ikaw ay Senator Judge, ikaw ay magsasaka, ikaw ay mangingisda, kailangan may due process. Yung pong nangyari sa akin, na ako po ay nahusgahan na kagad bilang Senator Judge, ang pinaglalaban po natin, integridad ng korte na ito at ng mga Senator Judge. Kaya sana po wag nating kalimutan na ang bawat Pilipino ay may karapatan, lalong-lalo na sa usapin na ikaw, ako, sa oras na ito, ay Senator Judge. Yun lamang po, napakaiksi lang. Due process, mga mahal kong kaibigan, mga mahal kong kababayan, maging prosecution, maging defense, sa ating lahat, huwag nating kalimutan, pantay-pantay tayo sa batas. Maraming salamat po. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.